Sasama ang loob ni Mama kung aalis tayo ngayon. Alam mo naman na pinapunta niya talaga tayo dito para sa house blessing, di ba? Sinira mo ang plano namin. Kaya hindi rin kita patatahimikin. Hindi ka magtatagumpay. Ang halimo na katulad mo. Kwentong Takip Silim. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life survivor stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Ang lahat ng tao sa mundong ito ay may tinatagong sikreto, maliit man o malaki. Pero may mga lihim na sadyang madilim at tiyak na magpapatindig ng iyong balahibo. Paano kung nalaman mo na ang taong minamahal mo ay may tinatagong sikreto na siyang babago sa takbo ng buhay mo? Ano ang gagawin mo kung malalagay ka sa bingit ng kamatayan dahil sa mga taong pinagkakatiwalaan mo? Good day sa lahat ng mga listeners dito sa Kwentong Takip Silim. Isang nakakapangilabot na kwento na naman ang aming ihahatid sa inyo ngayon. Ihanda na ang inyong mga sarili para sa isang house blessing na tiyak akong sisindak at magpapakaba sa inyo. Narito na ang kwentong pinamagatang House Blessing sa Bahay ng Aswang. Babe, ano na naman ba to? Pwede ba itigil mo na yan? Pinag-usapan na natin to, di ba? Masama ang pakiramdam ko. Talagang nasusuka ako. Huwag ka nang magsinungaling dahil nakita kong ginawa mo. Pinasok mo na naman ng daliri mo dyan sa lalamunan mo para masuka ka. Hindi. Huwag mo nang i-deny dahil nahuli na kita. Kasalanan mo to eh. Ano? Paano ko to naging kasalanan? Pinilit ba kitang sumuka? Bakit kasi pinilit mo ba akong isama sa birthday party ng kaibigan mo? Bakit mo ko hinayaang kumain na marami? Alam mo namang may photoshoot ako next week. Diyos ko, magiging bloated ako nito eh. Kahit doblehin ko yung oras ko sa gym, kulang pa rin to. Ay, ito na naman tayo. Hindi ko naman tumaba. Nasa isip mo lang yan. Oh, tingnan mo yung itsura ko sa salamin. Ang taba-taba ko na. Alam mo, sa tingin ko, kailangan mo na talagang ituloy ang pagpunta sa doktor. Babe, hindi na healthy ang takbo ng pag-iisip mo. Lagi mong iniisip na tumataba ka kahit hindi naman. At dahil dito, pinapahirapan mo lang sarili mo. Hindi ko naman kailangan pumunta sa doktor. Dahil wala naman akong sakit, okay? Hindi ako baliw. Hindi ko sinasabing baliw ka. Sunday bukas, magsisimba na lang ako. Kailangan ko ng spiritual guidance. Pwede ba? Hindi ka matutulungan ng pagdarasal. Ano bang magagawa ng Diyos mo para ayusin ang kondisyon mo? Hindi nga yan totoo eh. Babe, Bahala ka nga dyan. Aalis muna ako. saan ka pupunta? Magpapahangin. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Ito po ang unang beses na magpapadala ako ng kwento sa inyo at umaasa ako na mapipili ninyo ito dahil may mahalagang mensahe po akong gustong iparating sa karanasan kong ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marisa. Nakatira po ako sa Quezon City. May asawa at mga anak na. Pero ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong 23 years old pa lang ako. Taong 2004. Dati po akong ramp and print ad model. Childhood dream ko po talaga ito dahil naiinggit ako kapag nakikita ang mga glamorosong modelo sa magazine. Pero hindi ko inasahan na ang pangarap kong ito ang magdadala sa akin sa isang madilim na kabanata ng aking buhay.
Sa kagustuhan ko kasing maging maganda at ma-maintain ang manipis kong katawan ay nagkaroon ako ng anorexia. Para sa mga hindi nakakaalam, ang anorexia ay isang uri ng eating disorder na kung saan ang isang tao ay may kakaibang takot sa pagtaba at patuloy na nagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng sobrang pagbawas o pagpigil sa pagkain. Magpapasintabi na po ako dahil alam kong sensitibong topic ito. Pero gusto kong i-share ito dahil bahagi ito ng aking nakaraan. Anong ginagawa ko rito? Tita Victoria, paano ko napunta rito? Narito tayo upang pagsaluhan ng isang espesyal na hapunan. Pero, Isang beses ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Nasa isang madilim na dining area ako at napapalibutan ito ng napakaraming mga kandila. Nakaupo ako sa harap ng isang long table at nasa kabilang dulo ang mama ni Andrew na si Tita Victoria. Sa edad na 48 years old ay mukha lang siyang nasa late 30s. May lahi siyang Kastila. Matangkad, balingkinitan at glamorosang tingnan. Napasigaw ako ng sobrang lakas nang biglang nag-iba ang paningin ko sa mga pagkaing nakahain sa mesa. Namayani ang nakasusulasok na amoy ng nabubulok na karne. Ito ay dahil sa mga lamang loob ng tao na nakahain sa harap ko. May mga pinagpira-pirasong paa, kamay at daliri na dumudugo pa sa lamesa. At ang mas nagpahilakbot sa akin ay ang 3 ulo ng tao na basta na lang inilapag doon. Dilat pa ang mga mata ng mga ito at bukas ang mga bibig. Hindi ko napigilang sumuka dahil sa baho ng mga ito. Gumagapang pa sa mesa ang mga uod at nagliliparan ng mga langaw sa paligid ng mesa. Oh, sumusuka ka na naman? Bakit? Natatakot ka na naman bang tumaba? ayoko na dito! Panaginip lang to! Kumain na tayo. Ayoko na! Pinaghirapan kong ihanda ang mga to para sa'yo. Wag mo naman sayangin ang efforts ko, iha. Ayoko na talaga! Pag sinabi kong kakain tayo, kakain tayo! Tumayo si Tita Victoria at lumapit sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang sungal-ngalin niya ako. Sa pilitan niyang binuksan ang bibig ko pagkatapos ay kinuhang dumudugong bituka ng tao mula sa pinggang nasa harap ko. Kumain ka! Kainin mo ito! Wala na akong nagawa ng tuluyan nang isinubo sa akin ang bituka ng tao. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag ang lasa noon pero diring-diri ako sa nangyari. Kaya hindi ko na naman nagawang pigilan ang pagsuka ko. Masarap, hindi ba? Nagustuhan mo bang hinanda ko para sa'yo? Gusto mo pa? Ayoko na po! Tama na po! Nanlaki ang mga mata ko nang tinanggal niya ang dila ng... Alam ko na kaagad kung anong susunod niyang gagawin kaya sumigaw na ako sa takot. Pero bago pa man niya maisubo sa akin ang dila ay nagising na ako mula sa masamang panaginip na yon. Anong klaseng panaginip yun? Tsaka, bakit nandito si Tita Victoria? Hanggang sa paggising ko, nasusuka pa rin ako. Kaya naman mabilis akong bumangon at tumakbo patungo sa sink. Kahit panaginip lang ang lahat ay parang nalalasahan ko pa rin ang bituka ng taong sapilitang pinakain sa akin.
Diring-diri po ako, Sir Jupiter. Sobrang dami kong isinuka hanggang sa nakaramdam na ako ng panghihina. Sobrang weird at random ng panaginip kong yon. Higit sa lahat, hindi ko ma-explain kung bakit ganun si Tita Victoria sa panaginip ko. Sobrang close po kaming dalawa dahil dati rin siyang modelo nung kabataan niya. Pareho kaming mahilig sa fashion at cool ang personality niya, kaya naman mabilis kaming nagkasundo. Babe, okay ka lang? Yes, babe. Okay lang ako. Bakit ka namumutla? Medyo masama lang yung pakiramdam ko. Mabuti na lang talaga tapos na akong sumuka nung bumalik si Andrew, kung hindi ay siguradong mag-aaway na naman kami. Ikukuha kita ng gamot sa medicine cabinet. Hindi. Okay lang ako. Itutulog ko na lang to. I'm sorry, babe. Masyado akong naging harsh sa'yo kanina eh. Hindi ko dapat sinabi yung mga bagay na yun sa'yo. It's okay. Huwag na lang nating pag-usapan. No, I feel like masyado akong insensitive. Hindi ganun ang tamang asal ng isang matinong boyfriend. Sir Jupiter, sa totoo lang ay nagtaka rin ako noon kay Andrew. Hindi ko kasi in-expect ang sinabi niya tungkol sa Diyos. Nung nililigawan pa lang niya ako, alam kong atheist sila ng mama niya. Pero hindi ito naging issue sa akin dahil mabuting tao naman sila. Naramdaman ko rin na nirirespeto ni Andrew ang religious beliefs ko. Kaya nagulat ako sa mga sinabi niya nung nag-away kami. Pero inisip ko na lang na baka nadala lang siya ng kanyang frustrations. Oo nga pala, babe. Tumawag si mama kanina. May nabili raw pala siyang bagong bahay sa Laguna. Gusto niya tayong pumunta doon para sa house blessing. House blessing? Kailan? This weekend. Naisip ko na magandang opportunity din to para makapag-relax at unwind tayo. Tsaka para na rin makabanding natin ulit si mama. Namimiss ka na rin kasi niya eh. What do you think? Yeah, sure. Babe, yung seatbelt mo. Ay, oo nga pala. Okay ka lang dyan? Yeah, okay lang naman ako. Bakit nga pala mas pinili ng mama mo na sa Laguna bumili ng bagong bahay? Alam naman nating Manila girl si tita simula noon pa, di ba? Tinanong ko rin sa kanya nung kinuwento niya sa akin ng plano niya. Ang sabi ni mama, gusto raw niyang tumira ng malayo sa Maynila. Para mas peaceful life daw. Hindi nga ako makapaniwala nung una eh. Di ba ang sabi mo, kaya natin siya pupuntahan para sa house blessing? Oo. Paano yun? Eh, di ba kagaya mo, isa rin siyang atheist? Sabi ko na nga ba't magtataka ka eh. Pero, to answer your question, hindi ito yung typical na house blessing ah. Para lang siyang simpleng rite or ritual. Hindi ko maintindihan. Basta malalaman mo rin pagdating natin doon. Hindi ako satisfied sa naging sagot niya at gusto ko pa sanang magtanong. Pero nanahimik na lang ako, Sir Jupiter. Ayoko kasing makulitan siya sa akin. Pero habang iniisip ko ang tungkol sa house blessing, muli kong naalala ang napanaginipan ko tungkol kay Tita Victoria. Bumigat na naman ang pakiramdam ko, kaya inirelax ko muna ang ulo ko sa headrest. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Ngunit imbes na makapagpahinga ay muli na naman akong dinalaw ng isang masamang panaginip. Hindi ako imposible. Bakit hindi ko kayang tumigil sa pagkain? Ano nangyayari sa akin? Ayan, magaling. Huwag kang tumigil, Marisa. Kain lang ng kain. Sa panaginip ko po nakaupo ako sa harap ng salamin, ngunit iba ang refleksyong nakikita ko. Sobrang taba ko doon, bilog na bilog ang mukha at buong katawan ko.
Alam niyo na yung tipong para na akong puputok sa sobrang katabaan at ang masaklap. May dala akong dumudugong braso ng isang tao na siyang kinakain ko ng walang tigil. Iyak ako ng iyak dahil gusto kong huminto sa pagkain pero hindi ko magawa. Tama na, please. Tama na, please. Ayoko na. Oh, bakit? Hindi pa tayo tapos. Huwag kang mag-alala. Maganda ka naman. Kahit tumaba ka pa, maganda ka pa rin. At hindi ka iiwan ng anak ko. Dahil ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Napasigaw ako ng malakas nang mapansin kong may gumagapang na mga uod sa katawan ko at nanggaling ang mga ito sa hawak kong dugo ang braso ng tao. Bibitiwan ko sana ito pero hindi ko magawa. Para kasing may kakaibang puwersa na kumukontrol sa katawan ko. Oh, huwag mong isuka. Masarap yan. Habang patuloy na kumakain ay nakita kong may mga lumalabas na uod sa tenga, ilong at bibig ko. Samantala wala namang tigil sa pagtawa si Tita Victoria para akong mabibingi habang umaalingaw-ngaw sa aking pandinig ang malagdemonyo niyang halakak. Ito lang ang naririnig ko hanggang sa magising ako. Babe, okay ka lang? Panaginip lang. Ang alin? Ano yun? Naginip lang ako ng masama. Pero kagaya ng unang beses na susuka pa rin ako hanggang sa paggising ko, tila nalalasahan ko pa rin ang nakakadiring bagay na kinain ko sa aking panaginip. Hinto mo yung kotse. Ha? Bakit? Nasusuka ako. Bilis! Ano? Babe, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nasuka? Hindi ka naman ganito pag bumabiyahe tayo Masama lang yung pakiramdam ko. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Hindi pa naman ako nakapagdala ng gamot. Dadaan na lang tayo ng pharmacy. Hindi. Wag na. Bilisan na lang natin para makarating na tayo sa bahay ng mama mo. Pero malayo pa yun, baka hindi mo na kayanin. Kaya ko to. Hindi na rin naman ako nasusuka. Tara na. Sure ka ba? Oo, tara na. Habang naglalakad pabalik ng kotse ay napahinto ako. May napansin kasi akong kakaibang ibon na lumilipad sa di kalayuan. Kulay itim po ito at hindi pang karaniwan ang laki. Kung hindi lang po siguro tirik ang araw ay iisipin kong aswang ito na nagkatawang ibon. Anong klaseng ibon yun? Ang weird naman tignan. Huwag mo na lang pansinin, halika na. Napansin kong tila hindi mapakali ang ekspresyon ni Andrew habang nakatingala kami sa direksyon ng ibon. Mabilis ang sumakay ulit sa kotse at pinasakay na kaagad ako. Sir Jupiter, hindi ko ma-explain kung bakit parang may nasi-sense akong mali sa ibon na yon. Para bang isang masamang pangitain. Pero hindi ko na lang ito sinabi kay Andrew. Sumakay na lang ulit ako sa kotse at sinubukang i-distract ang sarili ko sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan sa kanya. Hindi na ako natulog ulit dahil baka kung ano na naman ang mapanaginipan ko. Okay ka pa ba dyan, babe? Medyo malapit na tayo Oo, ayos lang ako. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Medyo okay na. Okay na ako, babe. Mabuti naman kung ganun. Habang bumibiyahe, may nadaanan kaming nag-uumpukang mga tao. Nasa isang talahiban po sila, tila ba may isang crime scene. May pulis car rin kasi kaming nadaanan. Babe, ihinto mo saglit. Huwag na tayo makiusyoso, matatagalan lang tayo. Sandali lang, titignan lang natin. Sa huli ay napapayag ko si Andrew na huminto.
Kaagad kaming bumaba ng kotse at tiningnan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Medyo malayo pa lang kami ay halos masuka na ako sa nakakasulasok na amoy ng paligid. At nanlaki ang mga mata ko sa tumambad sa amin. Isang bangkay ng lalaki ang nakahandusay sa talahiban. Wakwak ang katawan nito, halos wala ng lamang loob. Natutuyo na ang mga dugo. Dilat ang mga mata at nilalangaw na. Diring-diri ako sa nakita ko lalo pat naalala ko na naman ang tungkol sa napanaginipan ko. Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa kanya? Biktima ng aswang. Ano ho? Ilang linggo nang kumakalat ang balita dito tungkol sa gumagalang aswang. Hindi lang itong si Temyong ang biktima, kundi marami pang iba. Walang normal na tao ang kayang gumawa ng ganitong klaseng krimen. Aswang lang ang pwedeng gumawa nito. Kayo, mga dayo kayo rito, ano? Opo, may bibisitahin lang. Kung ganun bilisan nyo na. Huwag kayong magpapagabi sa daan. Delikado. Pawalang galang lang po, 2004 na ngayon. Hindi na uso ang aswang. Walang pinipiling panahon ng puwersa ng kadiliman. Uso man ito para sa inyo o hindi. Maghahasik pa rin ng lagim ang mga aswang. Nakakatawa naman yung matandang babaeng yun. Aswang daw. Seriously? Anong tingin niya? Nasa horror movie tayo. Alam mo may point siya. Don't tell me pati ikaw naniniwala dun. Nakita mo naman, di ba? Nakita mo yung nangyari dun sa bangkay. Do you think may tao na kayang gumawa ng ganung bagay? Napaka-brutal. Oo, kayang-kayang gawin yun ng isang brutal na killer. Nainis ako kay Andrew dahil ayaw talaga niyang maniwala sa akin. Pero hindi na lang ako nakipag-away. Hindi nga siya naniniwala sa Diyos sa aswang pa kaya. Tumahimik na lang ako at tumanaw sa may bintana hanggang sa napansin ko na naman ang itim na ibong nakita namin kanina. Babe, nandiyan na naman yung ibon. Parang sinusundan niya tayo. Ha? Kanina aswang. Ngayon naman ibon na sumusunod sa atin. Anong kasunod nito? Alien. Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Totoong sinusundan niya tayo. Imposible ang sinasabi mo. Pwede ba? Huwag mo na lang yung pansinin. Pagod ka lang siguro. Pero don't worry. Malapit na tayo. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na rin kami sa bagong bahay ni Tita Victoria. Pero nagtaka ako nang makita ang itsura nito. Malaki ang bahay na may 2 palapag pero luma na ang disenyo nito at parabang itinayo ito noong panahon pa ng mga Kastila. Nilulumot na ang paligid at may mga halamang kumakapit sa mga haligi ng bahay. Kapansin-pansin din ang iba't ibang klase ng mga bulaklak sa bakuran. Makulay ang paligid, pero mabigat pa rin ang pakiramdam ko dito. Ay, sa wakas! Narito na rin kayo. Ma, Hello po, tita. Namiss ko kayong dalawa. I'm so happy na narito na kayo. Oh my God, Marisa. Ang ganda-ganda mo pa rin, iha. Salamat po. Kumusta? Sa ganda mong yan, sigurado akong marami kang projects ngayon. Hindi naman po. Pero may mga photoshoots ako next week. That's great news. O siya, sige na. Pumasok na tayo. Habang nakikipag-usap kay Tita Victoria ay bumalik na naman sa alaala ko ang masama kong panaginip. Pilit ko itong iwinaksi sa aking isip dahil hindi naman nagme-make sense ang panaginip na yon sa totoong buhay. Naunang pumasok si Tita Victoria at magkahawak kamay kaming sumunod ni Andrew sa kanya. Medyo dim sa loob ng bahay.
Ang malalaking chandelier at ang maliliit na vintage lamp lang ang nagsisilbing ilaw sa buong sala. Pero ang kumuha ng atensyon ko ay ang napakaraming mga manyikang nakadisplay sa paligid. Iba't iba ang laki at itsura ng mga ito. Pero nakakapangilabot tingnan ng kanilang mga ngiti. Napansin ko rin na parang sinusundan nila ako ng tingin. Tita, bakit ang dami pong manika dito? Oh, collection ko yan. I find them very fascinating. Alam mo naman ako, mahilig ako sa travels. Kaya sa bawat bansa o lugar na napupuntahan ko, bumibili ako ng vintage dolls. Di ba ang gaganda nila? Are you one of those people na natatakot sa vintage dolls? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ma-offend. Hindi rin naman kasi kita masisisi. Pinoportray kasi as evil itong mga vintage dolls sa movies. Pero, promise, harmless sa mga ito, iha. Wala kang dapat na ikatakot. I'm pretty sure na hindi naman po natatakot si Marisa. Siguro medyo nawiwirduhan lang kami. Alam nyo na, medyo unusual po to. Hindi naman po. Tita, okay lang ako dito. Great. Halina kayo rito. Kumain na tayo. Sumunod kami sa kanya sa dining hall at nagulat ako nang makita ang napakaraming mga pagkaing nakalapag sa mahabang mesa. Ang alam ko ay wala naman siyang katulong kaya nakakamangha na nagawa niyang maganda ng ganon karaming pagkain ng mag-isa. Pinaghandaan ko talaga ang pagdating ninyo. Iha, tinanong ko kay Andrew ang mga paborito mong pagkain. Kaya sure ako na magugustuhan mo itong mga niluto ko. Sorry, tita. Pero busog po ako. Habang pinagmamasda ng mga pagkain sa mesa ay naalala ko ulit ang panaginip ko. Yung mga pira-pirasong katawan ng tao na nakalapag sa mesa, inuuod at nilalangaw pa. Sir Jupiter, nasusuka na naman po ako pero pinigilan ko ang aking sarili dahil baka ma-offend si Tita Victoria sa akin. Bakit naman? Kumain ba kayo sa biyahe? Hindi naman po. Babe, are you sure na busog ka? Oo, hindi pa nga ako talaga nagugutom eh. Iha, hindi ka ba kumakain ng maayos? Pansin ko kasi, parang mas pumayat ka compared to the last time na nakita tayo. Naiintindihan ko na kailangan mong mag-maintain ang body figure mo dahil dati rin naman akong modelo. Pero kailangan mo ring alagaan ang kalusugan mo. Baka magkasakit ka niyan, iha. Ma, please. I'm sorry. Alam kong hindi ako dapat mag-comment tungkol sa katawan ng isang tao. Hindi ko intensyong ma-offend ka, iha. Concerned lang ako sa health mo. Okay lang po. Okay lang po. Naiintindihan ko. Masama lang po talaga yung pakiramdam ko. Kanina pa nga po masama ang pakiramdam niya, ma. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam. Kung ganun magpahinga ka na, iha. Hinanda ko na ang kwarto nyo kahapon pa. Sinamahan kami ni Tita Victoria paakyat sa second floor kung saan naandun ang kwarto namin. Dim pa rin ang paligid hanggang sa taas dahil tanging mga maliliit na vintage lamps pa rin ang nagsisilbing ilaw doon. Sir Jupiter, kagaya sa sala ay makikita pa rin doon ang mga manyikang nakadisplay sa bawat istanteng nadaanan namin. Hindi po ako mapakali dahil para kaming sinusundan ng tingin ng mga ito. Para bang may sarili silang buhay. Kinikilabutan ako, pero hindi na lang ako nagpahalata. Babe, okay lang ba na matulog ka muna dito at bababain ko lang muna si mama? Yes, babe. Okay lang ako dito. Puntaan mo muna si tita nang makapag-banding naman kayo. Sabi na rin sa kanya na asensya na kung magpapahinga ako ng maaga. Sama talaga ng pakiramdam ko. Don't worry, babe. Naiintindihan ka ni mama. Hinalikan niya ako sa labi bago ako iniwan sa kwarto.
Huminga ako ng malalim bago humiga sa kama. Ang bigat po ng pakiramdam ko sa loob ng bahay na yon. Para bang may mali na hindi ko ma-explain. Pero mas pinili kong baliwalain na lang ito at pinilit ang sarili kong matulog. Iidlip lang dapat ako pero hindi ko namalayang napahaba na pala ang tulog ko. Nagising ako ng around 10 p.m. at mag-isa pa rin ako sa kwarto. Babe, Narinig ko ang tunog ng shower pero nakakapagtaka dahil patay naman ang ilaw sa loob ng banyo. Tatayo sana ako upang i-check ito nang biglang... Nakita kong nakalapag sa paanan ng kama ang isang manyika. May suot itong kulay itim na dress, bilog ang mga mata, maputla ang balat at itim ang mga labi. Nakatitig po ito sa akin na parabang nananakot. Nagtaka ako kung paano ito nakarating sa paanan ko wala namang manyika sa loob ng kwarto bago ako natulog. Sa takot ko ay sumiksik ako sa pinakadulo ng kama at nagtalukbong ng kumot. Diyos ko, tulungan niyo po ako! Sino yan? Kinilabutan ako nang marinig ang boses ng isang batang babae na tumatawa. At base sa lakas ng tawa ay alam kong nasa tabi ko lang ito. Pinagpawisan ako ng malamig pero tinatagan ko ang sarili ko. Handa na akong tumakbo palayo noon para humingi ng saklolo. Dahan-dahan kong tinanggal ang kumot na nakatakip sa katawan ko at dito ko na nga nakita ang manyika na nakalapag na sa mismong tabi ko. Babe, ano nangyari? Iha? Bakit ka sumisigaw? May problema ba? Yung manika po! Buhay po yung manika! Ano? Ikinwento ko sa kanila ang buong pangyayari, pero obvious po na nahihirapan silang paniwalaan ako. Kaya naman sinama ko sila sa kwarto para makita nila mismo ang sinasabi ko, ngunit pagkapasok namin doon ay wala na ang manyika sa kama ko. Nanigas ako sa takot. Paano yun nangyari? Sigurado ako sa nakita ko. Imposibleng ilusyon ko lang yun. Babe, sure ka ba talaga sa sinasabi mo? Oo, maniwala po kayo. May nakapasok po na manika kanina. Tumatawa pa po parang isang bata. Masama kasi ang pakiramdam mo, kaya... No, babe. Hindi lang to dahil masama yung pakiramdam ko. Totoo ang sinasabi ko, babe. Tita, believe me. Ito na nga bang sinasabi ko, Iha? Dapat talaga na kumakain ka ng maayos at sa tamang oras. Tingnan mo ngayon. Sabi pa naman ng kaibigan kong doktor, food deprivation can cause hallucinations. Tita, hindi po ako nag-hallucinate. Iha, please. Alagaan mo naman ng maayos ang kalusugan mo. Pwede ba, Ma? Pinag-usapan na natin to kanina. Ayoko magkomento ka tungkol sa katawan ng girlfriend ko. Iho, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ni Marissa ngayon? Butot balat na siya, parang anorexic. At kita mo naman nag-hallucinate na siya ngayon. Shut up, Ma! Babe, tama na. Huwag mo sigawan ng mama mo. Concerned lang naman ako kaya ako nasasabi ang mga bagay na to. Pero bahala kayo kung ayaw niyo makinig. Ang sama-sama na agad ng tingin niyo sa akin. Para bang wala na akong ginawang tama. Tita, Magpapahinga na ako. Ma, I'm sorry. Hindi ko inasahan na mauuwi sa away ang pangyayaring yun. Pero ang sabi naman ni Andrew sa akin ay magiging okay rin daw sila ng mama niya at wala akong dapat na ipag-alala. Nagpahinga na lang po kami at tinabihan niya na ako para hindi ako matakot. Dahil dito ay nakatulog ako ng mahimbing kahit papano. Kinabukasan ay mag-isa na lang ako nung nagising ako. Naghilamos muna ako bago bumaba. Naabutan ko si Tita Victoria sa may dining hall pagkababa ko. Sobrang laki ng ngiti niya sa akin na parang wala na sa kanya ang nangyari kagabi.
Good morning, Iha. Mabuti naman at gising ka na. Nag-prepare ako ng breakfast natin. Good morning po, tita. Si Andrew po. Maagang umalis para mag-jogging. I'm pretty sure nandito na yon maya-maya lang. Halika, kumain na tayo. Tumingin ako sa mga pagkaing nasa mesa. May itlog, bacon, hotdog, fried rice at mainit na kape. Pero imbis na matakam o makaramdam ng gutom ay nakaramdam ako ng pagkasuka. Bigla na naman kasing pumasok sa isip ko ang masama kong panaginip. Lahat ng mga pagkaing nakalapag sa mesa ay parang mga lamang loob ng tao sa aking paningin. Iha, are you okay? Namumutla ka. Opo, okay lang po ako. Pasensya ka na sa nangyari kagabi, ha? Hindi ko sinasadya yon. Alam mo na, tumatanda na ako. Nagiging sensitive na. Pero nag-usap na kami ni Andrew kanina at okay na kami. Kaya sana okay na rin tayo. Okay naman po tayo, tita. Hindi naman po ako nagalit sa inyo. Mali na nag-comment ako about sa katawan mo. Inappropriate at rude ang comment na yon. Pero minsan talaga hindi ko napipigilan tong bibig ko. Kaya minsan nakakasakit ako. Naiintindihan ko naman po. Ang swerte ko talaga. Isang kagaya mo naging nobya ng anak ko. Kung ibang babae siguro to, baka hindi ko nakasundo. Anyway, let's eat. Kahit ayoko naman talagang kumain ay napilitan ako, Sir Jupiter. Ayoko kasing ma-offend na naman si Tita Victoria sa akin. Baka kung ano na naman ang isipin niya. Pasensya ka na. Hindi ako masyadong magaling magluto. Sana okay lang yung lasa ng pagkain. Okay lang naman po, tita. Masarap po. Mabuti naman at nakatsamba pala ako. Alam mo, napaisip ako kagabi bago matulog. Baka tama ka nga, baka may nagpaparamdam nga dito sa bahay. Itong bahay na to kasi ay itinayo pa nung panahon ng mga Amerikano. At nung sinakop naman ng mga Hapon ng bansa natin, ay ginawa rin daw nila itong kuta. Maraming tao ang namatay dito. Mga inosenteng babae na ginahasa. Kung ganun, bakit pinili niyo pa rin po yung bahay na to? To be honest with you, hindi ko ma-explain ang fascination ko sa bahay na to. Unang punta ko pa lang dito, parang may nagsasabi sa akin na ito na ang perfect house para sa akin. Yung tungkol po sa manika. Who knows if they're haunted or not? Mga second-hand vintage dolls na rin kasi ang mga yun. Karamihan sa kanila ay patay na mga original na may-ari. Lahat ng mga manika ko ay galing sa iba't ibang lugar. Mostly Europe. Iba-iba rin ang kwento nila. Kaya hindi ko nga pwedeng alisin ang possibility na baka haunted nga ang ilan sa kanila. Hindi po ba kayo natatakot? Mas natatakot ako sa buhay kaysa sa patay. Hindi ako magagalaw ng simpleng mga manika. Lalo pat, minamahal at inaalagaan ko naman sila. Pero nag-iisa lang po kayo dito. Huwag kang mag-alala sa akin. Isa pa, may house blessing naman bukas. Kaya sure ako na it will drive away all the bad spirits. Pagkatapos ng house blessing, wala na tayong mararamdaman kahit ano dito. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung anong klaseng house blessing ang isasagawa. Pero mas pinili kong tumahimik na lang at mag-focus sa pagkain. Baka may masabi pa akong mali at ma-offend siya sa akin. Pagkatapos naming kumain ay bumalik ako sa kwarto para magpahinga. Naligo ako at lumabas ng bahay para maghanap ng signal. Wala kasing signal noon sa loob ng kwarto at sa buong bahay dahil saradong-sarado ito. Kaya dun muna ako tumambay sa may bakuran para magpahangin. Tatawagan ko sana noon ang kapatid ko para kumustahin nang biglang may napansin ako sa labas ng gate. Ma'am Victoria, lumabas ka dyan.
Harapin mo ko. Ano pong kailangan nila? Si Ma'am Victoria, kailangan ko siyang makausap. Ano pong kailangan niyo sa kanya? Pinatay niya ang anak ko. Po? Ano pong sinasabi niyo? Pinatay niya ang anak kong si Cindy at ginawa niyang alay sa sinasamba niyang demonyo. Alimaw siya. Kinilabutan ako sa sinabi ng matanda. Unang tingin pa lang alam mong wala siya sa sarili. Nanlalalim ang sulok ng kanyang mga mata. Kasing kulay ng papel ng kanyang labi at tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Pero hindi ko ma-explain kung bakit may bahagi ng isip ko ang naniniwala sa mga sinabi niya. Pero bago pa man ako makapag-isip ng mabuti ay dumating na si Andrew. Umalis na kayo dito. Nanggugulo kayo eh. Ilabas to si Ma'am Victoria. Iharap niyo siya sa akin. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa anak ko. Nambibintang kayo eh, wala naman kayong ebidensya. Alis! Sugo ng demonyo si Ma'am Victoria. Alam ng anak ko ang mga sikreto niya, kaya pinatay niya ito. Isa siyang halimaw, aswang. Ano ka mo? Babe, pumasok ko lang sa bahay. Huwag mong pansinin ng matandang to. Nagsasabi ako ng totoo. Ano bang ginagawa niyo sa bahay niya? Umalis na kayo dyan. Huwag kayong lalapit sa isang aswang. Mapanganib siya. Umalis na kayo habang maaga pa. Kung ayaw niyong sabitin ang sinapit ng anak ko. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Nanggugulo kayo dito eh. Anong kaguluhan ito? Itong matandang to eh. Nagbibintangan kayo na pinatay niyo raw ang anak niya, ma. Pwede ba, Mang Delphine? Pinag-usapan na natin to. Hindi ko pinatay ang anak nyo. Sadyang naglayas talaga siya. Sinungaling ka. Sinabi niya mismo sa akin ang plano niyang makipagtanan sa kanyang nobyo. Hindi yan magagawa ng anak ko. Marissa, Andrew, halina kayo rito. Huwag niyo na siyang pansinin. Wala na sa katinuan ng taong yan. Sa huli ay wala naman pong nagawa ang matanda kundi ang umalis. Tatawag raw kasi sila ng pulis kung hindi pa rin ito aalis. Pero isinumpa ng matanda na hindi pa raw sila tapos at hindi ito susuko hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa anak nitong si Cindy. Nakaka-stress. Ay, pasensya na kayo sa eksena ng matandang yon, ha? Bakit po kayo pinagbibintangan niya? Aba, ewan ko doon. Kinuha ko kasing katulong dito sa bahay ang anak niyang si Cindy. That useless girl. Hindi naman yun nagtagal dito. Gusto na raw nilang magtana ng nobyo niya. Hindi ko naman in-expect na mag-iiwan pala siya ng sakit sa ulo. Kailangan i-report na natin siya sa otoridad. Paano pag umalis na kami at patuloy pa rin siya sa pangaharas niya sa inyo? Hindi ako mapapanatag, ma. Nai-report ko na siya sa barangay. Ang sabi ng mga tao, matagal na raw talagang may diferensya sa pag-iisip ang matandang yon. Kung sino-sino pa nga raw ang pinagbibintang ang aswang. I mean, ako? Aswang? Sa ganda kong to? Napagkamalan pa akong aswang? How ridiculous! Sir Jupiter, habang tumatagal, palala ng palala ang suspicions ko. Wala na akong tiwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Tita Victoria. Pakiramdam ko kasi ay nagsisinungaling siya at marami siyang tinatagong madilim na sekreto. Kaya naman nung kami lang dalawa ni Andrew sa kwarto ay kinausap ko siya at sinabing gusto ko nang umuwi. Don't tell me bothered ka sa sinabi ng matandang lalaki. Naniniwala ka ba sa kanya? No, hindi. Hindi naman sa ganun. Pero parang hindi lang talaga maganda yung vibe ko dito sa lugar na to. Ayoko dito, babe. Okay, sige. Bukas pagkatapos ng house blessing, uuwi na tayo. Hindi ba pwedeng ngayon na? Sasama ang loob ni Mama kung aalis tayo ngayon. Alam mo naman na pinapunta niya talaga tayo dito para sa house blessing, di ba? Tiisin mo na lang ng konti, babe. Promise ko sa'yo, uuwi na tayo bukas.
Tumango na lang ako kahit hindi ako komportable sa ideya na mananatili pa kami doon hanggang bukas. Nagliwaliw kami sa iba't ibang tourist attraction nung araw na yon. Sinamahan rin ako ni Andrew na magsimba pero hinintay niya lang ako sa labas. Pagkatapos ay kumain kami sa isang sikat na restaurant. Pagkabalik namin sa bahay ay pagod na ako sa buong araw na pagliliwaliw. Kaya naman alas 7:30 pa lang ng gabi ay tulog na ako. Pero bandang alas 12 ng hating gabi, nagising ako. Sino yan? Nilingon ko si Andrew na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Patuloy ko pa rin naririnig ang boses ng isang babaeng umiiyak. Hindi ko alam kung sino ito at sigurado naman akong hindi si Tita Victoria yon. Kaya bumangon ako at lumabas ng kwarto para i-check kung sino ang umiiyak. Wala namang ibang tao dito. Sino naman kaya yung umiiyak? Nagpalinga-linga ako sa paligid ng bahay pero wala talaga akong nakitang umiiyak na babae. Sa puntong yun ay gumapang na ang kilabot sa sistema ko. Naalala ko ang sinabi ni Tita Victoria na ginawa raw kuta ng mga Hapones ang bahay na ito noon. Hindi kaya multo ng isa sa mga biktima ang naririnig kong umiiyak? Sa takot ko ay mabilis akong naglakad pabalik sa kwarto pero bigla akong napahinto nang may napansin ako. Bakit may hagdanan dito? Saan kaya ito patungo? Dito ko po natuklasan ang isang maliit at makipot na hagdan patungo sa attic at napansin ko na parang doon nang gagaling ang boses ng umiiyak na babae. Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip ko at umakyat ako doon. Oo, takot ako pero naisip ko na paano kung totoong tao ang nasa taas at kailangan niya ng tulong. Kaya tinapangan ko ang sarili ko. Maliit lang ang attic. Sobrang maalikabok at halatang matagal nang hindi ginagamit. Puno ito ng mga lumang kagamitan at hanggang doon ay marami pa rin nakalagay na mga vintage dolls. Pero sira-sira ang mga manikang naroon. Putol na ang mga paa o braso nila at halatang hindi na ginagamit. Nakuha naman ang atensyon ko ng isang lumang salamin. Marumi na ito at may malaking biyak sa gitna. Pinagmasdan ko ang refleksyon ko doon na parabang may nanghihipnotismo sa aking tumitig dito. Hanggang sa... Laking gulat ko nang makita ko ang multo ng isang babae na nakatayo sa likuran ko. Sobrang putla ng kanyang mukha. Nanlilisik ang mga mata at may tumutulong napakaraming dugo sa kanyang ulo. Bumukas ang bibig ng babae at lumabas doon ang napakaraming insekto. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa nandilim ang aking paningin at bumagsak sa sahig. Bumalik ka rito! Akala mo makapagtatago ka sa akin? Hindi mo ako matatakasan, Cindy! Nanlilisik ang mga mata ni Tita Victoria habang naglalakad ng mabilis sa paligid ng bahay para bang may hinahabol siya. Narinig ko naman ang boses ng isang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Nakakapagtaka dahil dinaanan lang ako ni Tita Victoria na para bang hangin lang ako sa paningin niya. Nanaginip na naman ba ako? Cindy, kung nasan ka man, lumabas ka na! Hindi ba't sinabi ko sa'yo, linisin mo ang mga koleksyon ko ng manika? Pero anong ginawa mo? Sinira mo pang isa sa kanila? Wala ka talagang silbing babae ka! Sinundan ko si Tita Victoria hanggang sa nakita kong paakyat siya sa attic. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot. Pero patuloy ko pa rin siyang sinundan hanggang sa natagpuan niya si Cindy na nagtatago sa attic. Pawisan ng dalaga at puno ng mga pasat sugat ang katawan. Iyak ito ng iyak, nagmamakaawa kay Tita Victoria.
Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kung gaano ka-importante sa akin ang koleksyon ko? Silang nagbibigay ng lakas sa akin. Eternal youth. Ito ang nabibigay nila sa akin. Makapangyarihan ang mga manika ko. Pero anong ginawa mo? Nanlaki ang mga mata ko nang makitang bigla na lang humaba ang kulay itim na kuko ni Tita Victoria. Tumalim ang kanyang mga mata at may tumubong mga nagtataasang balahibo sa paligid ng kanyang katawan. Bumukas ang kanyang bibig at napasinghap ako ng masilayan ang mahahaba at matatalas niyang ngipin. Tumutulo pa ang kanyang laway na parabang gutom na gutom. Susugurin na sana niya si Cindy nang biglang... Lumingon siya sa direksyon ko at nagtama ang paningin namin. Kita ko ang galit sa kanyang mukha, kaya naman napaatras ako sa takot. Tinawag! Huwag maawa po kayo! Para bang hindi niya ako naririnig, Sir Jupiter. Nakita kong handa na siyang umatake. Napadasal na lang ako sa takot dahil alam kong hindi ko na siya mapipigilan sa kanyang gustong gawin. Napapikit na lang ako nang makita kong sumusugod na siya papunta sa akin, pero bago pa man niya ako tuluyang maatake, ay nagising na ako. Panaginip lang to. Pero, bakit nandito ka sa dining hall? Huli ko naaalala na nasa attic lang ako. Mabuti naman at gising ka na. Nang magising po ako ay nakaupo na ako sa harap ng mahabang mesa. Madilim ang buong dining hall pero napapaligiran ito ng maraming kandila. Halos bumaliktad pa rin ang sikmura ko dahil sa isang pamilyar na amoy. Ano yan? Bakit? Ito ang ating masarap na hapunan. Ano? Kagaya ng napanaginipan ko, nakahain sa mesa ang mga pira-pirasong katawan ng tao. Tuyo na ang dugo ng mga ito. Inuuod at nilalangaw na rin. May nakalapag ring ulo ng tao doon na nakadilat pa ang mga mata at tila ba nakatitig sa akin. Isa na naman ba itong masamang panaginip? Kailan ba ito matatapos? Hindi ito panaginip. Totoong nangyayari ang lahat ng to, babe. Pero, Tama na ang maraming tanong. Halika na. Sisimulan na natin ang ritual. anong klaseng ritual yung gagawin mo? Malalaman mo rin. Halika. Kinuha ni Tita Victoria ang isang kandila at naunang lumakad sa amin. Hinawakan naman ni Andrew ang kamay ko kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanila. Nung oras na yon ay nanginginig na ako sa takot, Sir Jupiter. Nalilito ako kung ano ang nangyayari. Sinundan namin si Tita Victoria sa kanyang paglilibot sa buong kabahayan. Narinig kong may binibigkas siyang mga salita na hindi ko naman maintindihan. Ano ba nangyayari dito? Nalilito na ako. Shh! Huwag kang maingay. Madidistract si Mama. Sige ka, baka magalit siya sa'yo. Parang may nag-iba sa aura ng boyfriend ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na siya kilala. Hindi na ito ang Andrew na nakilala at minahal ko. Dahil sa takot ay hindi na lang ako nagsalita at inobserbahan ko na lang ang nangyayari. Ilang saglit lang ay pumasok kami sa isang kwarto na hindi ko napansin noon. Pagkapasok namin ay bumungad sa amin ang napakaraming kandila na nakalapag sa mesa. May nakita rin akong isang malaking altar sa pinakaharap namin. Nakalagay doon ang napakaraming vintage dolls na parabang nakatitig sa akin, pero may isang bagay na talagang gumulantang sa akin. Nasa pinakasentro ng altar ang isang ribulto ng isang demonyo. Diyos ko, sumasamba kayo sa demonyo. Hindi ba sinabi kong manahimik ka? Ba't ayaw mo makinig? Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng mag-ina kayo? Niloloko niyo ako. Hindi ka namin niloko, pwede ba? Hindi namin kasalanan kung hindi ka nagpusisa.
Alam mo kung bakit? Dahil masyado kang self-centered. Wala kang pakialam sa mga taong nasa paligid mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Kung maganda ka, kung manipis ba ang katawan mo, kung marami bang humahanga sa'yo, ayan tuloy. Hindi mo napansin kung ano talaga ako. Hayop ka! Pasensya na po, ma. Ipagpatuloy niyo na po ang ritual. Nagulat ako nang biglang hubarin ni Tita Victoria ang kanyang kasuotan. Wala siyang tinira maski isa. Pagkatapos ay lumuhod siya at binuksan ang kanyang mga bisig habang nakatingala sa rebulto ng demonyo. Muli siyang umusal ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Kinilabutan po ako sa aking mga nasaksihan. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon sa mismong harapan ko. Pagkatapos magdasal ay kinuha niya ang isang maliit na garapon, ibinuhos niya sa kanyang palad ang langis at ipinahid ito sa kanyang balat. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa kumikislap na ang kanyang buong katawan. Anong ginagawa niya? Para saan yung langis na pinapahid niya sa aking katawan? Malalaman mo rin. Maghintay ka lang. Hindi nagtagal ay nakuha ko na nga ang sagot sa tanong ko. Una kong napansin ang pag-iiba ng balat ni Tita Victoria. Nagmistulang kulay putik ito at may tumubong mayayabong na balahibo. Humaba at tumulis naman ang maiitim niyang kuko at nang lumingon siya sa amin ay halos maputulan ako ng hininga nang makita ang nakakapanghilakbot niyang mukha. Aswang! Aswang nga siya! Totoo yung sinasabi ng matandang babae! Tama ka. Aswang nga si Mama. Ibig sabihin nito, totoong pinatay niya si Cindy! Si Cindy at marami pang iba. Siyempre, kailangan niyang pumatay ng tao tuwing nagugutom siya. At ang kaluluwa ng mga biktima niya ay nakakulong sa loob ng mga manyikang nakikita mo sa buong bahay. Ano? Hindi pang karaniwang aswang si Mama. Alam mo kung bakit? Dahil ang lakas at ang kapangyarihan niya ay galing mismo sa demonyo. Kaya kailangan niyang ikulong ang mga kaluluwa sa loob ng manyika upang may alay siya sa demonyo. Andrew, alam mo yung ginagawang kahayupan ng nanay mo. Pero wala kang ginawa. Hindi mo man lang naisip na pigilan siya. Bakit ko naman siya pipigilan? Nakatakda akong maging katulad niya. Ano? At sa gabing ito, magiging aswang na rin ang kahit sa isa kong anak. Tama. Ito na ang panahong matagal ko nang hinihintay. Magiging isa na rin akong ganap na aswang. At ikaw ang una kong magiging hapunan. Hindi mo pwedeng gawin yan! Wala ka nang magagawa dahil nakatakda na ang lahat ng mangyayari sa gabing to. Ayon sa aming Panginoon, isang babaeng birhen ang dapat na maging unang hapunan ko. At ikaw yun. Kinilabutan ako nang ma-realize kung bakit kahit kailan ay walang nangyari sa amin ni Andrew. Hinahalikan niya lang ako pero hindi siya lumalagpas doon. Ang akala ko'y sinasadya niya yun dahil gusto niyang gawin namin to pag naikasal na kami. Yun pala, may iba siyang intensyon. Hayop ka, Andrew! Walang hiya ka! Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Pero sa gabing to, matatapos na ang buhay mo. Dahil sa galit ko ay isang ideya po ang pumasok sa isip ko. Akala mo siguro magtatagumpay ka? Pwes, nagkakamali ka! Gusto mo ka mo ng birhen bilang hapunan mo! Pwes, hindi na ako birhen! Hindi mo ako maluloko. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin noon na birhen ka pa. Matagal na kitang niloloko, Andrew. May karelasyon ako na kapwa akong modelo. Alam mo kung bakit? Dahil ayoko na sa'yo! Matagal na akong bored sa relasyon natin. Hindi. Sinungaling ka. Malandi kang babae ka! Hinablot ni Andrew ang buhok ko habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pinilit kong tapangan ang sarili ko noon pero aaminin kong nanginginig na ako sa takot. Walang iyakang babae ka. Sinira mo ang mga plano namin.
Paulit-ulit niya akong sinuntok at tinadyakan, Sir Jupiter. Nagmakaawa ako sa kanya pero hindi siya nagpakita ni katiting na awa. Sinubukan kong umiwas sa bawat pag-atake niya pero nanghihina na rin ang katawan ko noon. Pero bigla siyang napahinto sa kanyang ginagawa nang biglang... Ano yun? May mga tao. Sinusugod tayo ng mga tao. Hindi to pwede. Papatayin ko mga hayop na yan. Dito lang kayo. Lalabas ako, titignan ko kung anong nangyayari. Binitiwan ako ni Andrew at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Binalingan naman ako ng tingin ni Tita Victoria. Napaatras ako sa takot dahil sa kanyang itsura bilang isang aswang. Diyos ko, Andrew! Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin nakakabalik si Andrew. Napansin kong balisa at nag-aalala na si Tita Victoria noon hanggang sa... Ang anak ko! Sir Jupiter, ang sunod pong ginawa ni Tita Victoria ang pinaka nagpagulat sa akin. Bigla siyang nag-iba ng anyo at naging isang malaking itim na ibon. Halos himatayin ako nang ma-realize kong si Tita Victoria pala yung ibon na sumusunod sa amin sa biyahe. Lumipad ang ibon palabas ng kwarto at basta na lang akong iniwan. Kinuha ko naman ang pagkakataong yun para tumakas. Habang tumatakbo ay napalingon ako sa bintana at nakita ko ang mga tao sa labas ng bahay. Lahat sila ay may dalang sulo na may apoy sa dulo. Kahit paano, nabuhayan ako ng loob. Marami nang pwedeng tumulong sa akin. Kailangan ko lang makalabas ng bahay. Pero natigilan ako nang makita ang nangyayari sa sala. Nakita ko ang tatay ni Cindy na nakikipag-agawan ng baril kay Andrew. Mga hayop kayo! Mga pakilamero! Mas masahol pa kayo sa hayop. Pagbabayaran yung pagkamatay ng anak ko. Nakakamangha ang lakas ng tatay ni Cindy at nagagawa talaga niyang labanan ng mas bata sa kanyang si Andrew. Hindi nagtagal ay isang di inaasahang pangyayari ang gumulantang sa akin. Mula sa pagiging ibon ay nagbalik sa kanyang normal na hitsura si Tita Victoria bilang isang tao. Sumisigaw siya at umiiyak habang dinadaluhan ng kanyang duguang anak. Hindi anak. Huwag mo akong iiwan. Please. No! Patas na tayo ngayon, Ma'am Victoria. Kinuha mo sa akin ang anak kong si Cindy. At ngayon naman, kinuha ko rin sa'yo si Andrew. Hayop ka! Pagbabayaran mo ito! Mata sa mata, ngipin sa ngipin, anak sa anak. Muling nagbalik ang anyong aswang ni Tita Victoria at buong tapang na sinugod ang tatay ni Cindy. Pero nakakamangha ang liksi ng katawan ng matanda. Walang kahirap-hirap itong nakakailag sa bawat pag-atake ng aswang. Matagal ko nang pinaghahandaan ang paghaharap natin. Kaya sinigurado kong magiging handa ako para talunin ka. Hinawakan ng matanda ang suot niyang kwintas. May nakasabit doon na isang hugis araw na medalyon. Sa hinuha ko ay isa itong agimat na nagsisilbing proteksyon nito laban sa aswang. Nanlaki ang mga mata ni Tita Victoria at bahagyang napaatras. Pero hindi pa rin ito nagpatinag at muli na namang inatake ang matanda. Nagpambuno po silang dalawa at tiniis ng aswang ang pagkapaso nito sa bawat pagkakataong nahahawakan nito ang matanda. Tiningnan ko si Andrew na duguang nakahandusay sa sahig. Napansin kong nag-aagaw buhay na siya. Ramdam ko na ilang segundo na lang ay mapuputulan na siya ng hininga. Saglit akong nakaramdam ng awa sa kanya pero... Niloko mo ko. Pinaniwala mo kong mahal mo ko. Yun pala
Alam may masama ka ng balak sa akin. Kaya dapat pagbayaran mo lang yung mga kasalanan mo sa impyerno. Alam, Andrew. Bigla kong napansin na parang umuusok ang paligid. Iginala ko ang aking paningin at nanlaki ang mga mata ko nang mapansing nasusunog ang bahay. Wala ka nang magagawa. Napapaligiran na namin ang buong bahay. Ang hindi mo alam ay matagal ka nang minamatsagan ng mga tao. At alam na namin lahat ng sikreto mo. Ikaw ang nasa likod ng sunod-sunod ng mga pagkamatay sa bayang to. Hindi niyo ako mapapatumba. Akala niyo siguro basta-basta na lang ako magpapatalo. Sobrang bilis po ng mga sumunod na nangyari. Nagulat na lang ako na nasa likod ko na pala ang aswang. Sinakal niya ako mula sa aking likuran at ginawang pain. Bitawan mo ako! Huwag kang mandadamay ng inosente dito. Itigil mo na ang kasamaan mo. Hanggang sa uli, ayaw mo pa rin talagang tigilan ng kasamaan mo. Mas malakas at makapangyarihan ako sa inyong lahat. Hindi niyo ako matatalo. Habang sinasakal ako ng aswang ay bigla pong bumigat ang pakiramdam ko. Para bang may nakadagan sa aking katawan na hindi ko may paliwanag. Ilang saglit lang ay parang umiikot na ang aking paningin hanggang sa tuluyang dumilim ang paligid. Nawalan na ako ng ulirat. Pero ang mga susunod ko pong isasalaysay dito ay base sa kwento sa akin ng tatay ni Cindy na siyang nakasaksi ng buong pangyayari. Ayon sa kanya ay bigla raw nagkulay puti ang aking mga mata. Pagkatapos ay hinawakan ko ng sobrang higpit ang kamay ng aswang na siyang sumasakal sa akin. Bitiwan mo ako! Hayop kang babae ka! Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Hindi ka magtatagumpay. Ang halimo na katulad mo, Ma Victoria. Cindy! Anak, ikaw ba yan? Sisiguraduhin ko na ako ang huli mong biktima. Wala ka nang magagalaw pa na kahit sino. Bigla ko raw binalibag ang aswang at walang takot na sinakal ito. Parang nawala ito sa sarili dahil hindi makapaniwala na sinaniban ako ni Cindy. Kaya sinamantala ko raw ang pagkakataong ito upang atakihin ang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Tita Victoria, lumabas ang dila, hirap nang huminga. Sinusubukan niyang manlaban pero masyadong malakas ang puwersa ko at hindi niya kayang labanan. Hindi maaari! Katapusan mo ng aswang ka! Sinamantala na rin ng tatay ni Cindy ang kahinaan ni Tita Victoria. Alam niyang hindi na ito makakalaban pa. Binilisan niya ang kanyang kilos dahil lumalaki na rin ang apoy sa loob ng bahay. Alimaw ka, Ma'am Victoria. Mamatay ka na. Masunog ka na sa impyerno. Paulit-ulit itong binaril ng matanda. At nang hinang-hina na ito ay idinikit nito sa aswang ang suot nitong agimat. Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang malakas na sigaw ng aswang na si Tita Victoria. Nagliwanag ang katawan nito at unti-unting napaligiran ng napakaraming sugat. Pagkatapos noon ay hinila na ako palabas ng matanda. Halika na, umalis na tayo dito. Hayaan natin silang mag-ina na masunog dito sa bahay nila. Pero pagkalabas namin ng bahay ay nawalan kaagad ako ng malay. Mabuti na lang at kaagad niya akong sinalo. At sinakluluhan rin daw ako ng mga taong nasa labas. Sa totoo lang po, hindi ko na talaga maalala na nangyari ang lahat ng ito. Kaya naniniwala akong totoo ngang sinaniban ako ni Cindy. Ginamit niya akong instrumento upang wakasan ang kasamaan ni Tita Victoria at upang mabigyan ng hustisya ang lahat ng naging biktima nito. Nagising po ako na nasa loob ng isang kubo. Nakahiga ako sa isang banig at nakaupo naman sa tabi ko ang tatay ni Cindy na tila ba hinihintay ang paggising ko.
Sa wakas, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay ko. Huwag kang mag-alala, Ineng. Ligtas ka na. At hindi rin ako masamang tao. Ako si Mang Delpin, ang tatay ni Cindy. Dito na nga po niya isinalaysay sa akin ang lahat ng nangyari mula nung nawalan ako ng malay. Tumindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Hindi ko lubos mapaniwalaan na sinaniban niya ako ni Cindy. Sinabi rin ni Mang Delphine na nasunog raw ang buong bahay at kasama na doon ang katawan ni Tita Victoria at Andrew. Dapat lang sa kanilang nangyari. Kung tutuusin nga, kulang pa yun sa lahat ng kasalanang ginawa nila. Si Andrew. Niloko niya ako. Dito na nag-sink in sa akin ang katotohanan. Wala na ang boyfriend ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko nung oras na yon, Sir Jupiter, at hindi ko mapigilan ang sarili kong makaramdam ng sakit dahil sa pagkawala ng lalaking minahal ko. At the same time, nakahinga rin ako ng maluwag dahil alam kong ligtas na ako. Nabigyan rin ng hustisya ang ginawa niyang panloloko sa akin. Ano po ba talagang nangyari kay Cindy? Namasukan siya bilang katulong ni Ma'am Victoria sa bago niyang bahay. Noong una, ang sabi niya sa akin ay sobrang bait raw ng amo niya. May pagka-weirdo, pero tinatrato naman siya ng maayos. Hanggang sa kinawento niya sa akin ang sunod-sunod na mga pagpaparamdam sa bahay na yon. Ang dami raw mga nakadisplay na manika na para bang inuobserbahan ang bawat galaw niya. Lahat po ng mga kaluluwang na biktima niya ay nakakulong po sa mga manikang yun. At ginagawa niyang mga alay ito sa mga demonyo na siya namang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nakita rin daw ng anak ko na may pinapahid na langis sa kanyang katawan si Ma'am Victoria. Hindi niya may paliwanag ang amoy ng langis na yun. Pero ramdam niya na may mali dito. Hanggang sa nadiskubre niya ang isang sikretong silid sa loob ng bahay na yun. At naabutan niya ang kanyang amo na nakaluhod at nagdarasal sa isang rebulto ng demonyo. Totoo po yun. Ako po mismo ang nakapasok sa silid na tinutukoy ng anak niyo. Ang sabi ko sa kanya ay umalis na siya sa bahay na yun. Ayoko na sanang bumalik pa siya. Pero nagpumilit siya na magpapaalam raw siya ng maayos. Huling araw niya na dapat yun sa trabaho pero hindi na siya nakabalik. Natunugan ni Tita Victoria na alam na ni Cindy ang sikreto niya. Mula nung mawala ang anak ko ay hindi na ako tumigil sa pag-iimbestiga. Ginawa kong misyon ang pagbibigay ng hustisya sa ginawa niya kay Cindy. Hanggang sa nalaman ko na ang sikreto ni Ma'am Victoria. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay ko. Masusi naming pinagplanuhan ang pagsugod sa aswang. At sa wakas, naisagawa namin to kagabi. Nagtagumpay kami sa tulong mo at sa tulong ng kaluluwa ng aking anak. Sa kasamaang palad dahil sa mga nangyari ay mas lumala po ang mental health issues ko noon. Wala ako sa sarili nung bumalik ako ng Manila. Dala-dala ko ang trauma ng pinagdaanan ko. Hindi rin nakatulong na mag-isa lang ako sa kondo namin at sa bawat sulok ay para ko pa rin nakikita si Andrew. Babe, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako hinayaang mamatay? Kasalanan mong lahat ng ito, Marisa. Sinira mo ang plano namin. Kaya hindi rin kita patatahimikin. Tama na! Tigilan niyo na ako, please! Patay na kayo! Guni-guni ko lang tong lahat. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Hindi ka matutulungan ng peke at walang kwenta mong Diyos. Akala mo siguro matatapos na ang lahat ng ganun-ganon. Pues, nagkakamali ka. Tama na! Ayoko na! Gusto ko na matapos ang lahat ng ito! Patayin niyo na lang ako!
Wala silang pinipiling araw, oras at lugar sa pagpaparamdam sa akin. Palagi ko rin silang napapanaginipan. Sa bawat panaginip ay pinapahirapan nila ako. Minsan ay hinahabol nila ako sa isang walang katapusang kadiliman. May isang beses rin na pinipilit nila akong kumain ng lamang loob ng tao. At ang pinakamalala ay nung napanaginipan ko na isinasama nila ako sa impyerno. Dahil po dito, naisip kong tapusin na ang buhay ko para matapos na rin ang paghihirap ko. Aaminin ko na po, isang beses sinubukan kong magpatiwakal. Pero sa awa ng Diyos, naliwanagan ang isip ko sa huli. Kaya naman nagdesisyon akong humingi ng tulong sa kapatid ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa umpisa ay nahirapan siyang paniwalaan ako. Pero mas nanaig ang pagmamahal at pag-aalala niya sa kondisyon ko. Sa kanya na ako tumira para may makasama ako. At humingi na rin ako ng tulong sa doktor. Hindi po naging madali ang lahat para sa akin, Sir Jupiter. Natigil ako sa trabaho ko bilang isang modelo dahil hindi na ako makapag-function ng maayos. Ilang taon na gamutan at therapy sessions din ang pinagdaanan ko. Dahil din sa pagsubok na to, mas tumibay ang pananampalataya ko sa Diyos. Hanggang sa unti-unti na nga pong bumuti ang kondisyon ko. Bumalik na rin sa normal ang takbo ng buhay ko. Currently, ay married with 2 kids na po ako, Sir Jupiter. Pareho kaming virtual assistants ng aking mister at pastime namin ang pakikinig ng mga kwento nyo during our free time. Good morning, honey. Uy, ang bango naman ng almusal natin. Yes, long silog. Request mo to eh. The best ka talaga. Maaga ka yata nagising. May meeting kasi kami ngayon dun sa curator ng bagong exhibit. Bawi ako kay Ma'am Celeste. Kakahiya na late ako last time. Ah, really? Ito ba yung painter na sinasabi mo? Ay hindi, ayos na yun eh. Iba pa to. Ah, okay. So, hindi ka sasabay? Sasabay syempre. Eh di lalo ako na late. Maaga lang akong gumising para makapagluto at baka late na naman lunch namin ito. Oh, I see. Ang bango talaga nito. Kain na tayo? Nako, honey. Kahit hindi mo sabihin, kakain na talaga ako. Paabot ng suka. Madalas sumasabay ako kay Melvin papasok sa trabaho. Siya kasi ang may dala ng kotse. Idinadaan niya na lang ako sa museum saka siya dumidiretso sa bangko. Pero kapag pauwi, nagkukommute na ako dahil karaniwan inaabot na siya ng 7:00. Nitong nakaraan, maaga akong umuwi. Nagpaalam ako sa opisina na magha-half day dahil masama ang pakiramdam ko. Saktong tapos na rin naman ang meeting. Pagdating ko sa bahay, nagbubukas pa lang ako ng gate, meron na akong di inaasahang bisita na sumulpot. Si Lorena. Dati ko po siyang kaopisina noong nasa isang pribadong museum pa ako nagtatrabaho. Telma? Ay palaka! Ay Lorena! Ano ka ba naman? Nagulat ako sa'yo. Oh, long time no see. Kumusta? Busy ka ba? Kailangan ko lang sana ng makakausap eh. Teka, ayos ka lang ba? You don't look okay. Halika nga, pasok tayo sa loob.
Kapansin-pansin po para sa akin ang hitsura ni Lorena noong pagkakataong yun. Payat, malalim ang mata, para bang may problemang pinagdaraanan. Parang may sakit. Kaya ka ba nangangayayat? Oo. Kahit kasi anong gawin ko, matulog man ako ng may ilaw o wala. Pinabangungot ako eh. Nasa point na parang ayoko na lang matulog. Eh bakit naman umabot sa point na kinailangan mo pang mag-resign? Telma, hindi kasi biro yung mga bangungot ko. Minsan nasa opisina, akala ko nasa gitna pa rin ako ng trabaho. Yung pala, bangungot na yun. May mga pagkakataong hindi ko na matukoy yung kung ano yung totoo sa hindi. Oh, mag-juice ka muna. Salamat. Ano ba tong napapanaginipan mo lagi? Bakit parang sobrang affected ka naman? May trauma ka ba or what? May napapanaginipan akong entity. Si Sagitsit. Nakakatakot kasi parang totoo siya. Sabit-sabit? No, Thelma. Sagitsit. Bigkasin mo ng tama. Sagit-sit? Okay, si Sagit-sit. Oh, ano ba siya? Napanood mo sa movie? Bakit mo napapanaginipan? Basta, nagsimula lang to nung kinuwento siya sa akin ng isang babae. Nakausap namin ng mister ko sa beach sa La Union. Mula nun, hindi na naalis sa isip ko si Sagitsit. Hanggang sa, lagi ko na rin siyang napapanaginipan. So, ano exactly yung ginawa ng entity na to sa panaginip mo? At bakit umabot ka na sa ganitong point na sobrang apektado na pati yung pamumuhay mo? Lagi siyang nagpapakita sa panaginip ko eh. Walang pinipili kahit idlip. Nakakatakot yung itsura niya, Thelma. Malaking lalaki. Mataba. Tsaka kalbo. Malaki yung tiyan niya. Maitim. Tsaka malangis yung balat. Nakakadiri. Hubot-hubad siya. Kita yung ari. Nakangisi na parang manyak. Pumapatong sa akin o kaya hinihila niya ako. Tsaka ang paho niya, Thelma. Minsan kahit gising na ako, naaamoy ko pa rin siya eh. Para bang kumapit na sa katawang ko. Baka naman sarili mo talaga yung naamoy mo. Thelma, hindi ako nagbibiro. Sorry. Alam mo, baka kailangan mo lang ding magdasal. Nagdasal ako, Thelma. Yung pinakamalalang bangungot ko, nangyari kung kailan nagdasal ako. Habang nagdadasal ako biglang may sumabay ng pagbulong sa tenga ko. Bumibigkas ng wikang Latin. Parang kinukontra yung dasal. Hindi uli ako makakilos. Hindi rin ako makapagsalita. Dinilaan niya yung tenga ko. Tapos hinila ko hanggang sa makarating sa hagdan. Ihuhulog niya dapat ako, Thelma, pero nagising ako. Nagising ako na nasa bungad ng hagdan kung nasan ako nung binabangungot ako. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi po ako matatakutin. Lalo na't hindi naman nakakatakot para sa akin yung kinuwento ni Lorena. Pero hindi ko po alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Nakaramdam po ako ng malamig na hangin at parang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Ang weird naman. Kung magpa-check up ka na kaya? O magpa-bless ng bahay? Ay, hindi ko rin alam, Thelma. Nagawa ko na lahat yan, pero may ginawa ko ngayon na sana makatulong. Ano yon? Hindi ko muna pwedeng sabihin eh. Ay nako, ikaw talaga.
hindi na rin ako magtatagal. Kailangan ko na makauwi. Oh, ay. Akala ko dito ka na magdi-dinner. Hindi na. Ayoko maabala ka. Tsaka halata sa mata mo na masamang pakiramdam mo. Oo nga eh. O siya, i-message mo na lang ako sa Facebook ha. Oo, Telma, babalitaan na lang kita ha. Salamat sa oras mo. At mag-iingat ka palagi. Oo naman. Ikaw lalo, mag-iingat ka rin. At dalasan ng simba. Nang makaalis si Lorena, sinamantala ko ng ipahinga ang katawan ko. Nararamdaman ko po kasi na tumataas ang lagnat ko. Lalo pa pong sumama ang pakiramdam ko pag alis ng kaibigan ko. Uminom na lang po ako ng paracetamol saka ako nahiga sa sofa para magpahinga ng katawan. In-inform ko na rin si Melvin na nakauwi na ako dahil nga sa lagnat. Noong mga sandaling yun, Sir Jupiter, habang nakahiga ako, hindi ko po maiwasang maalala si Sagitsit. Ang lalaking napapanaginipan daw lagi ni Lorena. Kinilabutan na naman po ako at bagyang nagulat nang marinig ang pagbukas ng gate. Naisip ko po na malamang ay dumating na si Melvin. Hindi ko na po magawang tumayo noon dahil sa sobrang sama ng pakiramdam at pagod. Nakarinig na lang po ako ng pagkatok sa pinto. Honey, bukas yan. Ano ba to? Manong pihitin na lang yung pinto. Bukas yan, honey! Ay, nako, Melvin ka. Masamang pakiramdam ko eh. Tatayo na po sana ako noon, Sir Jupiter, pero nakaramdam po ako ng kaba matapos na hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tapos bigla pong bumukas ng dahan-dahan yung pinto. Tapos nakita ko na lang na may nakatayo ron na isang lalaki. Malaking tao po, mataba, kalbo. Malaki ang tiyan, maitim at malangis ang balat. Hubot-hubad, kita ang ari. Nakangisi sa akin na tila may binabalak na masama. Mabaho rin yung amoy. Amoy slaughterhouse. Nakakangilo. Nagsimula na po akong magpanik. Alam ko po kasi sa sarili ko na si Sagitsit nga po yun. Ganitong-ganito po kasi mismo yung description ni Lorena. Pinipilit ko pong kumilos, hindi ako makagalaw. Nung makita ko po na naglalakad na ng palapit si Sagitsit sa akin, pinilit ko na rin pong sumigaw. Pero wala akong boses. Iyak po ako ng iyak. Pinatungan ako ni Sagitsit. Tumutulo sa akin yung laway habang may mga binubulong na hindi ko maintindihan. Nagising na lang po ako na nagsusumigaw at nasa harapan ko na po si Melvin. Siya ang gumising sa akin. Basang-basa po ako ng pawis at inaapoy ng lagnat. Ano bang nangyayari sa'yo? Si Sagitsit, Melvin, nandito si Sagitsit. Sino yun? Nananaginip ka. Ano ka ba? Yung kinwento ni Lorena.
Yung nagpapakita lagi sa panaginip niya. Si Sagitsit. Nakita ko rin, Melvin. Nagpunta ba rito si Lorena kanina? Duda ko sa itsura ngayon nun ah. Payat na payat. Lubog yung mata. Mukhang nag-a-addict. Balita ko, nag-resign sa trabaho yun. Hindi, Melvin. May napapanaginipan siya. Lalaki. Kalbo, malaki, mataba. Nakahubad. Nakakadiri. Si Sagitsit. Nagpakita rin siya sa akin, Melvin. Shh! Tama na. Sobrang init mo. Mataas ang lagnat mo kaya ka nagkakaganyan. Teka, kukuha ako ng tubig. Uminom ka. Mapunasan ka na rin. Sagitsit. Kung ano-ano na lang kasing pinag-uusapan nyo niyan ni Lorena. Nagkatrangkaso nga po ako noong araw na yun. Pero dahil pakiramdam ko ay kaya ko pa naman, hindi na ako nagpadala sa ospital. Bumaba rin naman po ang lagnat ko kinagabihan, Sir Jupiter. Pero bumalik din matapos ang panibagong insidente ng sleep paralysis sa akin noong gabi rin na yun. Ang salarin, si Sagitsit pa rin. Napanaginipan ko po siya na hinihila ang mga paa ko pababa sa kama. Gaya noong una, hindi ako makakilos. Hindi ako makasigaw at napaka-weird po dahil nang gisingin ako ni Melvin. Nakaupo na po ako sa sahig, doon sa paanan ng kama naming mag-asawa. Maraming beses pa po itong naulit, Sir Jupiter, pati po si Melvin hindi na nakakatulog ng maayos. Nagagalit na rin sa akin dahil baka raw panay ang kain ko ng matatabang pagkain. Hindi rin po ako nakakalusot kapag nakakaiglip sa biyahe o kaya sa trabaho. Yung pinakamalala po nangyari minsan sa loob mismo ng opisina. Nandun yung executive director namin, si Ma'am Celeste, at saksi rin yung isang museum guide, si Pepe. Pasok, bukas yan. Good afternoon po, Ma'am Celeste. Good afternoon, Pepe. Ma'am Thelma, may first aid kit po ba kayo? Meron. Bakit? Saan gagamitin? May nasugatan po kasing estudyante. Naghaharutan dun sa upuan sa labas. Oh, anong nakasugat? Yung alambre po sa upuan. So, sa labas ba naghaharutan? Di naman sa loob. Ay opo, sa labas po. Nagpunta lang sa lobby nung masugatan. Ay, ito po pala yung estudyante. Laking gulat ko po, Sir Jupiter, nang papasukin kasi ni Pepe yung estudyante. Si Sagitsit po yung bumungad, nanlilimahid. Pagtingin ko po kina Pepe at Ma'am Celeste, nakatingin lang sila sa akin, parang naghihintay ng reaksyon. Maluha-luha naman ako, tapos may hinila si Sagitsit. Hatak-hatak niya yung alambre na nakatusok sa leeg ng estudyante, sabay ngisi sa akin. Parang awa mo na. Huwag dito. Huwag dito, please. Please, huwag dito. Thelma? Thelma? Hoy, Thelma! Aba, nananaginip ka. Ayos ka lang? Ayos lang po ako, ma'am. Salamat po. Pawis na pawis ka.
Teka nga, ikukuha kita ng tubig. Kinakabahan ako sa'yo. Pasok, bukas yan. Good afternoon po, Ma'am Celeste. Good afternoon, Pepe. Ma'am Thelma, may first aid kit po ba tayo? Hindi ko na po nasagot ang tanong noon ni Pepe, Sir Jupiter. Parang nawala na po ako sa sarili. Tumayo ako tapos lumabas sa opisina. Naiwang nakatulala si na Ma'am Celeste at Pepe dahil sa biglaan kong pag-walk out. Grabe po talaga yung anxiety na idinudulot sa akin ng sagitsit na yon. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi pa po yun ang pinaka-nakapangingilabot sa lahat. Nitong huling beses po, naalimpungatan po ako noong madaling araw. Mahimbing po ang tulog ni Melvin. Humihilik pa. Nakiramdam pa po ako noon. Sabi ko parang himala yata na hindi pa ako inaatake ni sagitsit sa panaginip. Pumihit po ako ng higa paharap kay Melvin. Pagtingin ko po, nakadilat siya habang naghihilik. Ang tagal ko pong nakatitig. Nagkusot pa ako ng mata. Inisip ko na baka namamalikmata lang ako pero hindi. Nakadilat po talaga si Melvin. Parang patay pero naghihilik. Naramdaman ko po na nagbukas yung pinto. Dahan-dahan. Doon na po ako nagsimulang hindi uli makagalaw. Naramdaman ko po na may lumalapit. Alam ko si sagitsit na yun. Hanggang sa kinabig niya na po ako pati haya. Hindi ako makakilos. Hindi ako makasigaw. Wala po akong laban. Naramdaman ko po yung pagtungtong niya sa kama at pagpatong niya sa akin. Sir Jupiter, nag-focus ako na igalaw ang mga daliri ko sa paa. Hindi po naging madali, pero nagtagumpay po ako. Nagising naman po ako pero mukhang ito na po yung totoong bangungot. Pagdilat po ng mata ko, nakita ko si sagitsit na tumakbo palabas sa pinto. Dito na po ako sumigaw ng malakas. Thelma? Ano yun? Si sagitsit, Melvin! Bad trip naman oh. Akala ko kung ano na. Gabi-gabi ka na lang binabangungot ah. Melvin, gigising ba ako? Aba, hindi lang ikaw. Pati ako gising. Ang lakas ng sigaw mo eh. Hindi, Melvin. Ibig kong sabihin, hindi ba to panaginip? Hindi. Diyos ko. Hindi ba sabi mo, hindi ka makagalaw at makasigaw sa panaginip? Ay, magpa-check up ka na kaya? Melvin, nakita ko si sagitsit. Tumakbo palabas sa pinto. Parang nakalabas yata siya sa panaginip ko. Ano ba namang katarantaduhan yan, Thelma? Kung katarantaduhan lang yung sinasabi ko, sige nga, kaninong footprints yan? Natulala si Melvin, Sir Jupiter. Dali-dali siyang bumangon at binuksan ng ilaw. Sir Jupiter, may mga footprints po talaga mula sa kama, palabas sa pinto. Kitang-kita ko po yun at mas malinaw ko pong nakita nang buksan na ng asawa ko ang ilaw. May isa lang po akong hindi maintindihan. Pucha! Nasaan? Wala naman ah. Ayan o! Hindi mo ba nakikita yan? Thelma, ano bang pinagsasabi mo?
Melvin, hindi kita niloloko. Ayan o, may nakikita ko hanggang sa pinto. Punyeta naman, Telma! Magpatingin ka na nga! Tingnan mo yung itsura mo, oh. Nangangayayat ka na. Umuhupak na yung pisngi mo. Hindi ka na nakakatulog ng maayos. Tapos ngayon may nakikita ka ng hindi ko nakikita? Baka isipin ng mga tao nagsasabo ka na. Mag-aalas 4 pa lang. Nawala na ang antok ko. Buisit talaga. Makabangon na nga. Matapos ang gabing yun, Sir Jupiter, hindi na po ako ginambala uli ni Sagitsit sa pagtulog. Dahil ang mga panggagambala niya sa akin ay nangyayari na sa tuwing gising ako. Hindi na po ako komportable sa loob ng bahay dahil pakiramdam ko laging may nakatitig sa akin. Minsan sa biyahe naipit po kami ni Melvin sa traffic. Nagulat po siya sa bigla kong pagsigaw dahil nakita ko sa katabi naming kotse si Sagitsit. Nakatingin sa akin. Sa museum madalas po akong makakita ng anino ng kapareho ng bulto ng katawan niya. Kahit saan, nandun si Sagitsit. Sa tren, sa restroom, sa opisina, para bang lagi siyang nakasunod sa akin. Sa tuwing itinuturo ko siya sa iba, wala naman daw silang nakikita. Mas nakakatakot na pong matulog ngayon dahil pakiramdam ko yun ang hinihintay niyang pagkakataon para makalapit sa akin. Literal na po akong binabangungot ng gising. Sobrang gulo na po ng utak ko dahil sa mga nararanasan ko, Sir Jupiter. Punong-puno ng tanong ang isip ko kung bakit ako nagkakaganito. Nagsimula lang naman ito nang ikwento sa akin ni Lorena si Sagitsit. Hindi ko rin maintindihan kung bakit inabot ng ganito katagal bago ko naisipang kontakin siya. Ang problema, nakamblock na po ako sa Facebook niya. Hindi ko na rin po makontak ang number niya. Kinailangan ko pa pong puntahan sa bahay nila na hindi ko rin naman dinatnan doon. Sabi ng anak niya, nasa bagong trabaho na raw po sa isang bilihan ng branded watch sa mall. Wala po akong sinayang na oras. Tinuntun ko po kaagad siya nung araw rin na yon. Sino yung naghahanap sa... Telma, paano mo nalamang nandito ako? Pinuntahan kita sa inyo. Sabi ng anak mo dito ka raw nagtatrabaho. Oh, kumusta? Bakit ka napasadya? Lorena, nagpapakita sa akin si Sagitsit. Oh no, I knew it. Anong ibig mong sabihin? Halika, dun muna tayo sa coffee shop. Ryan, lalabas muna ako ha. Sige po, ma'am. Let's go. Noong huling pagkikita po namin ni Lorena, Sir Jupiter, ay nangangayayat siya at mukhang may sakit. Pero ngayon, blooming na po siya. Maganda na uli. Maaliwalas na ang muka. Para bang nagkabaliktad po kami ng sitwasyon. Dinala niya po ako sa kilalang coffee shop na malapit lang din sa store nila. At doon na nga po kami nagkausap ng masinsinan pa.
Telma, I'm so sorry. Hindi ko akalaing mas malala pa pala yung mararanasan mo. Don't be sorry. I just want to ask, paano mo na-overcome yung situation mo? No, nagsusorry ako kasi sa akin galing yung sumpa. Anong sumpa? Naalala mo ba yung kinuwento ko? Na nagsimula ko siyang mapanaginipan nung kinuwento siya sa akin ng isang babae sa La Union? Oo. Anong ibig mong sabihin? It's not important anymore. Kung anong nilalang ito at kung saan pa siya galing, ang alam ko lang ngayon kung gusto mong lubayan ka niya, ikwento mo siya sa iba. Dapat sa babae rin. Make sure na babanggitin nila yung pangalan niya. Mahalaga yon. At sa oras na maipasa mo na sa ibang kwento, huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan niya. Just move on. Is that clear? You mean, para tigilan niya ako, kailangan ko lang ikwento. Teka, kaya mo ko sinadya nun para lang ipasa sa akin yung sumpa? I'm so sorry, Thelma. Nasa point of desperation na ako. Nagawin ng lahat. No! How dare you! Para kang tanga, Lorena! Ang dami mong pwedeng pagkwentuhan, bakit ako pa? Alam ko kasi na matapang ka eh. Alam mo ba kung gaano kalala yung sitwasyon ko ngayon? Kahit gising ako, nagpapakita siya sa akin. Oh my God! You mean... Nasa labas na siya ng panaginip ko. He's everywhere. Iniisip ko pa man din na nababaliw na yata ako. Maybe anxiety or what. I don't know. Ang alam ko lang ngayon, napakasama ng ugali mo. Thelma! Thelma! Sobrang stressed po ako mula sa biyahe hanggang pagdating sa bahay, Sir Jupiter. Sa sobrang sama ng loob ko kay Lorena, nagagawa pa ako ng eksena sa kalsada nung magpakita sa akin si Sagitsit. Binulyawan ko siya. Minura ko, tapos nagtinginan sa akin lahat ng tao. Nasapawan na ng galit yung takot ko kay Sagitsit. Inis na inis ako kay Lorena. Kaya pala bigla niya akong binlock sa Facebook. Ginabi ka. Saan ka galing? Pinuntahan ko si Lorena. Again? Di ba sabi ko wag... Gusto ko munang magpahinga, Melvin. Kaninong pusa yan? Hindi mo rin alam? Dinatnan ko na rito yan eh. Akala ko nga inuwi mo galing museum. May nakakabit na kasing lace eh. Teka, ilalabas ko. Wag. Mukha namang mabait. Ampunin na lang natin. Kumain ka na ba? Malaking bagay po yung pusa na nagpaampon sa amin ni Melvin, Sir Jupiter. Mula nang dumating siya sa amin, para bang naging ligtas na lugar ang bahay at kwarto para sa akin. Buhat po kasi noon, sa labas na lang nagpapakita sa akin si Sagitsit. Hindi ko po alam kung may kakaiba ba sa pusang ito na pinangalanan kong Halia o sadyang mahiwaga lang po talaga sila. Sa ngayon, Sir Jupiter, madalas pa rin pong magpakita sa akin si Sagitsit. Pero ang mahalaga, maayos, ligtas at may kapayapaan na po ako kapag nasa bahay. Pinag-isipan ko rin po ilang beses ang pinayo sa akin ni Lorena na ikwento sa ibang babae sa Sagitsit para maipasa.
Pero iniisip ko palang nakukonsensya na ako. Mabuti na nga lang po at hindi ko naisipang ikwento kay Ma'am Celeste ito. Alam ko po kasing matatakutin siya at nerbyosa. Kaya rin po ako nagbigay ng warning sa simula ng letter na ito ay para po mabalaan kayo. Pero hindi ko po intensyong ipasa sa kahit na sino ang sumpa. Hindi ko rin naman po alam kung uubra pa yun dahil hindi na po sa panaginip ang panggagambala ni Sagitsit sa akin. Kaya nga po mas pinili kong i-share sa nakararami sa pamamagitan ng kwentong takip silim kaysa sa iisang tao lang. Kung sakali man po na isa sa mga listeners o part ng team ng kwentong takip silim ang makaranas at pagpakitaan ng nilalang na ito, humihingi po ako ng paumanhin. Iwasan niyo na lang din pong banggitin ang pangalan niya. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Hindi ko po sasabihin na sana nag-enjoy kayo sa kwento ko dahil napakabigat po na dalahin ang karanasang ito. At bagamat nakakasanayan ko na, hindi ko pa rin po alam kung kailan ako lulubayan ng nilalang na laging gumagambala sa akin. Siyempre, shout out din sa ating mga suking mga tagapakinig kay Eunice Kate, Joanne, Ermi Rose, Jaika, Phoebe Cates Bacads, Fafa Joms, Vena Lim, Gianna Molia Bingaan, Pinote Family, at Lyra Queen. Magbasa naman tayo ng ilan sa mga magagandang komento mula kina Anona Gracia D. at Tin Can Pan. Sabi ni Anona, grabe na aadik na ako sa mga kwento niyo po. Dati, 2 YouTube channel lang yung pinakikinggan ko. Pero buhat nang nakinig ako dito sa channel niyo, dito na ako nakababad. Ito na yung favorite channel ko pagdating sa ganitong mga kwento. Good luck and more videos po. Sabi naman ni Tin Can Pan, hi kwentong takip silim. Nahanap ko kayo nung nagsimula pa lang kayo kasi namimiss ko ang gabi ng lagim sa radio. Batang 90s at swak na swak kayo. Para akong bumalik sa kabataan ko. Thank you Team Kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod lang po at huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.